ka-Jots, heto na tayo sa huling pagtatapos ng ating kwento na pinamagatang Nagpakasal ako sa hindi ko boyfriend. Bago nga po pala ako magsimula ay nais ko pong pasalamatan ng lahat sa lahat po ng mga sumubaybay at nakinig ng aking kwento dito sa Jots Love Notes. At sa mga bago po dyan, huwag nyo nga po pala sanang kalimutan na i-follow ang aking page at i-like and share nyo na rin ang kwento na inyong napakinggan. Heto na at sisimulan ko na. Bro, tara na! Sigaw sa akin ni Axel. Pupunta kasi kami ngayon ng Palawan. Heto na, malapit na. Sigaw ko din dito. Bro, tanggalin mo na kaya yung eyeglass mo. Sad naman ni Zane. Mamaya na. Sagot ko. Baka may chicks doon. Kaya tanggalin mo na yan. Pagkatapos kong nagligpit ng mga damit ay nilagay ko na ito sa backpack ko at sinuot ang salamin ko sa mata. Nang makalabas na kami ay may van na naghihintay sa amin. Pagmamay-ari yon ni Axel. At dahil walang traffic ay madali lang kami nakarating sa mall. Napag-usapan na namin na doon na lang sa parking lot magkita-kita. Pumasok na kami ng mall. Iba't ibang direksyon yung pinuntahan namin. Doon ako pumunta sa National Bookstore. Nang makita ko sa Jaco ay pumunta na ako ng cashier. Pero hindi pa ako nakakarating doon ay may bumangga sa aking babae. Ay, sorry ah. Paghihingi ng tawad nito at tinulungan akong kunin ang mga nahulog kong libro. Ah, okay lang. Sagot ko naman. Nang inangat ko ang ulo ko parang ngumiti, bigla akong natigilan. Para itong anghel. Sobrang ganda niya. Yung mahahabang pilik mata, yung mapupulang labi, yung malilit na hugis ng mukha niya at ang matangos na ilong. Nang makabawi na ako sa pagkabigla ay nakipagkilala ako. Hi, ako nga pala si Limer. Hello, my name is Terry. Sorry kung nabangga kita ha. Sabi nito. Wala yun. Saan ka pala nakatira? Hindi na natuloy ang sinabi ko nang biglang may tumawag ditong babae. Terry, tayo na. Sigaw nito kaya bumalik sa akin. Uy, next time na siguro ha. Mauna na ako. Bye. Sabi nito habang kumakaway. Kumaway din naman ako bilang sagot. Terry. Nang pumunta kami ng Palawan, ayun sila lang ang nagkakasiyahan. Nakikipaglandian sa mga babae. Samantalang ako, iniisip ang babaeng nakita ko sa mall. Terry, bulong ko sa hangin. Bro, ano ba? Halika na, sa'yo yung isa oh. Turo ng baliw kong kaibigan na si Zane sa isang babaeng papalapit sa akin. Kaya napatingin ako doon. Maganda siya, maganda ang hubog ng katawan, pati ang mukha niya. Bigla ito naglahad ng kamay. Hi, ako nga pala si Viana. Sabi nito at tumupo sa aking kandungan. Sa sobrang gulat ko ay hindi ko ito naitulak. Mukha nga akong nerd noon. Nang nakauwi kami galing sa Palawan ay napagdesisyonan kong baguhin ang sarili. Hindi para sa akin kundi sa babaeng nagugustuhan ko. Everyday pumupunta ako sa fitness gym. Yung eyeglass ko pinatanggal ko na. Nagulat pa nga yung mga kaibigan ko dahil sa naging itsura ko. Oh, ano nangyari? Sabi ni Axel habang sinusuri ang mukha ko pababa. Bro, ano nangyari sa'yo? Sad naman ni Zane. Umiiling lang ako sa kanila hanggang sa matapos ko na ang college ko ay napagdesisyonan kong kausapin ang magulang ko. O anak, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dad nang pumasok ako sa office niya. Dad, meron lang ako sasabihin sa'yo. Saad ko tumupo doon sa upuan na nasa harapan niya. Oh, ano yon? Tumingin siya sa akin. Napabuntong hininga pa ako bago nagsalita. Ano kasi Dad may papahanap sana ako. Sino naman yan?
Dad, ang pangalan kasi niya Terry. Sandali, Terry? Tanong ni Dad sa akin. Yes, Dad, Terry. Sagot ko naman. May binigay itong parang papel sa akin, kaya binuksan ko ito para tingnan kung anong nakalagay doon. Terry Reyes, college graduate, daughter of Alfred Reyes and Bella Reyes, 23 years of age. Lahat ng impormasyong yun ay nasa papel lahat. Dad, may hihilingin sana ako eh. Saad ko habang binalik ang papel sa pagtupi. Ano naman yun? Gusto kong pabagsakin ng kumpanya nila. Diretsahan kong sabi. Nakita ko pa ang paglaki ng mata niya sa sinabi ko. Ano? Hindi ko magagawa yan. Anong nababaliw ka na ba, Limer? Sigaw ni Dad sa akin. Dad, kumalma ka lang. Bakit ko naman gagawin yon? Ha? Bigyan mo nga ako ng matinding rason, Zeke. Bakit ko kailangan gawin yung sinasabi mo? Saad nito tumayo. Please, Dad, oh. Sabihin mo nga sa akin, Zeke. Bakit ganyan ang nasa isip mo? Dad, ano kasi? Gusto kong mapa sa akin siya. Ano? O idiligawan mo? Sigaw nito. Dad, may boyfriend kasi siya eh. Hoy, anak, hindi kita pinalaki para maging ganyan ha. I will manage this company, Dad. Basta gawin mo na lang yung pinapagawa ko, please. Tiningnan pa ako ng ilang minuto bago nagsalita. O sige. Sambit nito at may tinawagan sa cellphone. Yes, baliw ako. Baliw para sirain ang kasiyahan niya. Pero gusto ko talaga mapa sa akin si Terry. Malakas talaga ang tama ako sa kanya eh. Gusto ko siyang maging asawa. Nang tuluyan ang bumagsak ang kumpanya nila, kami na rin ang tumulong sa kanila. Pero kapalit ang pagpapakasal ng anak nila sa akin. Sobrang saya ko pa kasi tinanggap nila ang offer ko. Ang walang hiya kong offer. Nang tinanggap nila yon ay dali-dali akong pumunta sa kanila pero hindi ko siya nakita. Sinabi ng magulang niya na may pinuntahan siya. Kaya napagdesisyonan ko na lang na bumalik sa susunod na araw. Pero nang lumiko ako sa park ay may nakita akong babae at alam kong siya yun kasama ang boyfriend niya. Narinig ko ang lahat. Lahat ng mga binitaw nilang mga salita sa bawat isa. Nasaktan ako. I fell in love with her when I first saw her. Really hard. It's been a bit difficult. Hanggang sa naikasal kami, sobrang saya ko. Samantalang siya, iyak ng iyak. Hindi ko kinaya ang nasaksihan ko kaya lumabas ako ng bahay at pumunta ng bar. Papasok pa lang ako nung nakasalubong ko si Viana. Oh, hi baby. Sabi niya at hinalikan ng labi ko. Tinulak ko ito at dire-diretsong umupo sa bakanting upuan. Ilang shot na siguro ng alak ay naubos ko hanggang sa biglang umikot na ang aking paningin. Lalabas na sana ako pero may yumakap sa akin kaya napatingin ako dito. Halika na, lasing ka na, ihatid na lang kita. Sabi ni Viana. Naramdaman ko na lang na nasa kama na ako. Sa sobrang kalasingan ay hindi ko na matandaan ang ginawa ko. Basta nagising na lang ako na katabi ko si Viana. Dali-dali ako nagbihis at bumaba. Sobrang bilis ng pagtakbo ng sasakyan ko at kinakabahan ako. Nang tuluyan ako dumating sa bahay ay pumunta ako sa kwarto ni Terry. Hindi ko siya mahal, Luke. Please, mahal na mahal kita. Tulungan mo ko makatakas sa bahay na to. Narinig ko pa ang hikbi niya. Bigla ako naging bato sa sinabi niya. Simula noon ay binago ko na ang pananaw ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya pero hindi ko lang pinakita. Yung may nangyari sa amin ni Viana, alam kong nandun siya. Nakita ko siya na umiiyak pero hindi ako naniwala. Baka
namamalikmata lang ako. Nalaman ko na lang na mahal niya ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Gusto kong maglaho dahil sa ginawa ko sa kanya. Akala ko hindi na niya ako mamahalin, pero nagkamali ako. Mahal pala niya talaga ako. And it was so happy when I was given a twin child with her. Dad, wake up! Wake up! Sigaw ng anak kong babae habang kinikiliti ako. Oh, Daddy, wake up! Sigaw na naman ito kaya tumihaya na ako sa pagkakaidlip. Good morning, baby! Saad ko at niyakap ito. Good morning, Dad! Sabi naman niya. Princess, where's your mom? Sabi ko at tumayo. Dumiretso na ako na CR para magsipilyo. Pero pinabayaan ko na bukas ang pinto. Para naman na makapasok ang anak kong babae. Dad, I'm done brushing my teeth na. Sabi ng anak ko at pumasok sa CR. Kaya tinapos ko na pagtututbrush at tumingin dito. Uy, very good anak. Limora and Lim is 2 years old. Now we celebrate their first birthday in Palawan. Iyak pa nga ng iyak si Limora noon. Sobrang taba pa kaysa kay Lim. Good morning, Daddy. Umaalingaw ang tinig ng anak kong lalaki na pumasok sa kitchen. Good morning, my boy. Saad ko at yumuko para bigyan ito ng halik sa noo. Nakita ko si Terry na nagluluto ng breakfast namin. Naglakad ako papunta sa kanya at pasimpleng hinalikan ito sa labi. Mabuti na lang at hindi nakita ng mga anak ko. Good morning, Han. Sabi ng maganda kong asawa. Good morning, honey. Sagot ko naman dito. Hahalik na naman sana ako pero biglang sumigaw si Limora. Kaya napatingin ako dito. Limar, give it that to me. Sigaw nito at hinahabol ang kanyang kakambal. No, kakain muna tayo. Sigaw naman ni Lim dito. Give that to me na, please. Sabi pa nito. Kaya tiningnan ko ang hawak-hawak ni Lim at laruan yon. Lim, give that to me. Kakain na kayo. Go wash your hands. Sabi ko naman. Nakita ko pang pasimpleng inirapan ni Limora si Lim pero tumawa lang ito. Napapailing na lang ako sa dalawa. Sandali pa ay nilagay na ni Terry ang adobo sa isang bowl at kanin na nilagay sa plato. Umupo na naman yung anak namin doon sa harapan. Nakita ko pa na parang excited ang anak kong babae sa adobo. Umiti na lang ako at nagkuha ng pagkain. At inilagay sa plato ni Lim. Nilagyan na kasi ni Terry yung plato ni Limora ng kanin at ulam. Pagkatapos noon ay parang wala nang bukas kung kumain ng anak kong babae. Hey, Limora, dahan-dahan. Saway ng asawa ko. Okay. Sagot nito, imbis na magdahan-dahan ay mas binilisan pa ang pagkain ng adobo. Napapailing na lang ako sabay tawa. Biglang tumigil si Lim at tumingin sa amin ni Terry. Mami, Daddy, I love you. Parang natunaw naman ang puso ko sa sinabi ng anak ko. Dad, Mom, I love you din. Sigaw naman ni Limora. Natawa pa kami ni Terry nang bigla ito nagpout. Kasi raw mas nauna pa yung kakambal niya kaysa sa kanya. Bumaling naman ako kay Terry habang kumakain. Pasimple kong hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng lamesa at pinisil ito. Kaya napatingin ito sa akin. Oh, bakit? I love you, honey. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa sinabi ko. I love you too, honey. Saad nito at tumungo sa akin para halikan ako sa pisngi. Nakita yun ng kambal kaya bumaba ito sa pagkakaupo at pumunta kay Terry para magpahalik din. Si Daddy, wala bang halik si Daddy? Kunwaring nagtatampo ako. We love you, Daddy. Sabay na sigaw ng kambal at niyakap ako. Sobrang saya ko. Akala ko hindi na ako mabibigyan ng ganito kasaya na pamilya. My wife, my twin babies is enough for me. I can't imagine myself enjoying this life with anyone else but my Terry. With her and the twins, I could never ask for more.
At dito po nagtatapos ang ating kwento mga kajots. Sana po ay naghatid ng inspirasyon at aral ang kwento na aking ibinahagi rito. Huwag nyo nga po palang kalimutan na i-follow ang aking page at i-like and share nyo na rin ang kwento ng iyong napakinggan. See you po sa bagong kwento ha. Hanggang sa muli. Bye!